These are stories that often go unheard, yet every one of them has their right to be shared. Magandang araw mga ka-Hope. Ako si Rina. May isang tanong muna ako para sa inyo. Naaalala niyo ba ang amoy ng basang lupa o ang kagat ng malamig na hangin sa dahon? Para sa maraming nagsusulong ng paggaling, simple ang mga amoy at haplos na iyon. Parang yakap mula sa kalikasan. Sa episode ngayon, tatalakayin natin kung paano nagiging kasangga ang hardin sa pag-asa at pagbangon mula sa breast cancer. Tatlong takeaway natin: sensory rituals na madaling gawin, low-cost access at community options, at paraan para palakasin ang mental resilience. Kasama natin sina Maya, isang survivor, at si Dr. Ana, isang horticultural therapist. Welcome, Maya at Dr. Ana. Salamat, Rina. Masaya akong nandito. Nung una akong na-diagnose, parang pumapagalang ang mundo ko. Mahirap ipaliwanag. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang simpleng pagtatanim ng isang maliit na halaman sa paso ang naging sandigan ko. Nung una, isang maliit lang na halaman, basil sa bintana. Pero habang inaalagaan ko siya, parang may pag-asa na dumarating ulit. Maya, maari mo bang ikwento ang unang sandali nung natuklasan mo ang hardin bilang kanlungan? Ano ang nasabi ng puso mo nung mahaplos mo ang lupa o nakita mong tumubo ang unang dahon? Naalala ko pa, nasa ospital pa ako noon para sa treatment. Pero iniisip ko yung maliit na paso sa bahay. Nang bumalik ako, hinawakan ko ang lupa at parang nagkaroon ng malinaw na tanong, pwede ba akong mag-alaga kahit ako mismo pinanghihinaan? Yung simpleng galaw ng pagtutubig at ng pagtingin araw-araw, nagkaroon niyon ng ritual na nagbigay sa akin ng kontrol, kahit maliit lang. Nagpapahiya ang isip ko kapag nakikita ko ang bagong usbong. Napakaganda ng kwento mo, Maya. Bilang isang horticultural therapist, madalas kong nakikita ang pareho. Ang mga simpleng gawain, pagdama ng lupa, pag-amoy ng dahon, pag-alaga sa isang halaman, ang nagbabalik ng pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang. May mga safe at madaling gawain na pwede kahit habang nasa treatment. Container gardening, indoor herbs, at sensory touch rituals. Dr. Ana, ano ang mga practical na hakbang na pwedeng gawin ng may treatment o may limitadong lakas? Kailangan ba ng malakihang lupa o maraming gastusin? Hindi, magsisimula tayo sa tatlong simpleng prinsipyo: safety, accessibility, at sensory focus. Una, safety. Gumamit ng sanitized potting mix, simpleng gloves, at hugasan ng kamay pagkatapos humawak ng lupa. Iwasan ang sariwang compost kung may immunosuppression. Pangalawa, accessibility. Container plants sa bintana o maliit na paso sa balkonahe. Herbs tulad ng basil, tanglad o malunggay na madaling alagaan. Pangatlo, sensory focus. Idulog ang gawain bilang ritual. Madalas na 5 minutes lang ng pagdama sa lupa, pag-amoy ng dahon, at paghinga. Ako, ang ginawa ko ay simple lang. May maliit na timetable ako. Bawat umaga, 3 minutong pagtanaw sa halaman at isang maliit na tala ng pagbabago. Napakalaking bagay yon para sa akin. Hindi dahil sa laki ng tanim, kundi dahil nagkaroon ako ng dahilan para bumangon at magsimula muli. Maraming makikinig ang nag-aalala sa gastos, espasyo, at posibleng impeksyon. Paano natin nilalampasan ng mga hadlang na ito? Ano ang mga low-cost options at community resources? May maraming solusyon. Para sa gastos, mag-repurposing ng lumang paso o lata, gumamit ng local soil blends na mababa ang gastos, at magpalitan ng cutting sa kapitbahay. Sa space, window boxes, hanging planters, at micro-gardening sa paso. Para sa health concerns, mag-partner sa community gardens na may malinaw na hygiene protocols. Maraming volunteer programs ang tumutulong sa paggawa at maintenance. Importante rin na kumonsulta muna sa health team kung may duda sa immune status. Sa community garden na sumali ako, nakakakita ako ng mga kasama na nagbibigay ng tulong. May nagdadala ng gloves, may nagtuturo ng propagation, at may nagsashare ng pagkain. Ang pakiramdam ng hindi ako nag-iisa ang pinakamahalaga. Minsan, nagtatalo kami kung sino may pinakamagandang basil. Napakaganda.
Maari mo bang ilarawan, Dr. Ana, kung paano mag-umpisa ng maliit na group sa barangay para sa mga may kakaibang pangangailangan? Anong practical steps ang dapat sundan? Sige, una, maghanap ng isang local partner, barangay health center, barangay tanod, o isang NGO. Pangalawa, magsimula sa isang information session sa ilalim ng payong o maliit na pwesto sa barangay hall. Magdala ng sample containers at isang listahan ng low-risk plants. Pangatlo, magdalaga ng volunteer na siyang magmomonitor at mag-aasikaso sa hygiene, paglilinis ng tools, pagdidisinfect ng soil bags at iba pa. At panghuli, magtakda ng flexible schedule, short sessions, hindi kailangang araw-araw. Ang mahalaga ay inclusivity at kaligtasan. Ngayon, para sa mga nakikinig na wala pang halaman pero gusto subukan, tayo muna sa isang maiksing micro-ritual. Kapag sumusunod kayo, hanapin lang ang isang maliit na dahon o isang paso. Ako na ang mamumuno. Magsara ng mata kung komportable. Huminga ng malalim sa ilong. Humawak ng paso o dahon ng dahan-dahan. Damhin ng temperatura ng dahon at amoy ng lupa. Huwag magmadali. Huminga ulit ng dahan-dahan. 1, 2, 3. Huminga palabas. Kamayan ng dahan-dahang paghaplos sa ibabaw ng lupa. Isipin ng isang maliit na layunin para sa araw, kahit bumangon. Buksan ang mata kapag handa na. Kahit 45 segundo lang iyon, nakakatulong ng malaki sa pag-ground at pagpapakalma ng isip. Para sa akin, ang mga ganitong ritual ang nagbibigay ng maliit na panalo araw-araw. Hindi ito solusyon sa lahat, pero dagdag tulay ito para sa pag-asa. Subukan na dahan-dahan at bigyan ng sarili ng pahintulot na magpahinga. At dagdag lang, itala ang napapansing pagbabago. Isang maliit na journal o larawan araw-araw. Nakakatulong ito para makita ang progress at magbigay inspirasyon kapag mabagal ang pagbabago. Kung may allergy o ibang kondisyon, huwag kalimutang kumonsulta muna. Bago tayo magtapos, balikan natin ang key takeaways. Una, sensory rituals, madali at ligtas. Pangalawa, may low-cost at space-friendly options, container plants at community gardens. Pangatlo, hanapin ang komunidad, maliit na grupo sa barangay o volunteer networks. Subukan ng dahan-dahan at magtanong sa health team kung kinakailangan. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-subscribe at i-share sa may kailangan ng kwento ng pag-asa. Magbahagi rin ng sariling hardin na kwento. Pwede kayong mag-send ng message sa aming page o mag-comment. May mga lokal na resources at support links na ilalagay namin sa show notes. Hope is stronger than fear. Screen share, survive. Salamat sa pakikinig. Kung may isang bagay lang akong maibabahagi, payagan ng sarili na umasa, kahit maliit. Ito ang unang hakbang sa paglalakbay. Salamat din! Kung gusto ninyo ng practical na handout para sa safe gardening habang nasa treatment, hanapin ang link sa show notes. At tandaan, maliit magalaw, malaking epekto. As we end today, let us remind you that even in the hardest moments, hope is always within reach. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod, panatilihin ang pag-aalaga sa sarili at sa isa't isa.